Oh, tapos partner, dahil nga usapang bagyo tayo, alamin din natin yung epekto ng Yan. bagyo sa iba pang mga lalawigan Yan. or bayan. Pero dito pa rin tayo sa Oriental Mindoro, partner, Okay. yung Mansalay. Tingnan natin kung ano yung naging effect nitong bagyong Opong sa kanila. Makakausap po natin si Mayor Ferdinand Maliwanag. Mayor, magandang umaga po. Si Doris at si Robert po ito. Good morning, Good Mayor. morning po, Sir Robert at Madam Doris. Ay, good morning po. Mayor, hingi lang po sana kami ng update. Ano na po ang kalagayan ng inyong bayan ba, partner? O ng inyong lalawigan at bayan? Ano po Opo, ang mga tsaka- nababalitaan ninyo? Correct, tsaka ito pong dalawang nawawala po na kababayan po yun. ninyo dyan sa Oo. Mansalay, Mayor. Kanila ba yun? Okay. Yung dalaw pong nawawala hanggang kausap po ang Coast Guard. Umabot na po sila hanggang Romblon Strait. Talagang hindi po makita dahil sa lawak po ng ating karagatan. Talagang hirap na hirap po kami na hanapin ang aming mga kababayan. Kasama na po ang MDRRMO sa Opo. paghahanap. Meron pong katunayan po, meron po silang mga video at picture na talagang abot hanggang Mindoro Strait. Nakakasalubong na nga nila yung mga malalaking barko na dumadaan papuntang Katiklan. Opo. Kaya lang talaga, at yung bangka, hiniram lang po. Nako. Kaya kami po inananawagan sa Office of Civil Defense at sa MDRRMO na kami ay bigyan ng rescue boat. Talagang malimit po kasi sa amin dito na nagkakaroon ng nawawala ang ibang mga kababayan namin sa kanilang paglaot. Na bigla na lang pong merong Mm. darating na na malakas na hangin at alon po. Opo. Sa amin naman pong assessment dito po. Ngayon po ay na-install na po ang kuryente Okay. dito sa aming bayan. Kahapon po 2 to 3 days wala pong kuryente. Ang nasira pong bahay, totally damaged po ay nasa 30 na bahay. Ang partial damage po ay nasa 260 plus. Opo. Tapos ang aming pong kabuhayan, ang kabuhayan po na aking mga kabuhayan, lalo na po aming mga magsasaka, ay po, nasa kulang-kulang 30 million po ang damage ng mga kanilang sampalayan. Malaki-laki, 30 million. Malaki Meron po. po kayong- Saka hindi po makalaot noong Oo. araw na yan. Ilang araw pong hindi makalaot nga po ang aming mga mangingisda naman. Unfortunately po, mayroong naglaot na 2. Kaya lang po talagang sa hindi napigilan ng pamilya po. Pero sa ngayon po ay dahil nga sabi ninyo maayos naman na ang panahon, mayroon pa po bang mga nananatili sa mga evacuation centers? As of na report ng aming MSWTO at ng MDRRMO, kahapon po ata, alas 4 ng hapon. Kahapon po. Opo. Sa Santa Brigida. Meron pa po. Umalis na. Nag-uwi. So ngayon po, Naduyan as of na po. today, wala na po lahat itong mga Wala na po. nag-evacuate nating kababayan. Nag-evacuate na po. Just the same, Opo. Mayor, ano po yung immediate need, lalo na po ng mga kapamilya po natin dyan na nawalan ng tahanan? 30 houses pala itong totally Kung nakikita natin damaged. sa video natin, partner, kaawa-awa lagay. Opo. Kaya nga po, nung pa naman po, bago pa ako mag-landfall dito sa amin, nung 11:30 ng umaga, ang bagyong Upong, nakapaghanda na po kami ng food pack para sa aming mga nasa kanilang Opo. nagdanda na po kami para doon sa mga mga sa pakwit po. Opo. Oo. Mayor, bukod po doon sa dalawang nawawala, wala na po kayong ibang casualty dyan, nasugatan o nasawi dahil po sa bagyo? Wala po? Meron pong nasugatan, 2 po. Sa aking 2, dahil
nadulas yung isa. Yung isa naman po ay nabagsakan ng puno sa kanilang bahay, nabagsakan po ng bahay. Yung bata po na 11 years old. Mhm. Oo. Kaya po kami ay nananawagan sa national government tulungan ang aming mga magsasaka at mga isda para maiahon ang kanilang kabuhayan. Mababa na nga po ang bili ng palay. Opo. Na ganito, na bagyuhan Nasira pa ho. pa. Oo, kailangan po talaga ng financial assistance para makapagtanim po uli at ng Department of Agriculture na sila ay supplyan para makapagpatanim uli para sa kanilang kabuhayan. Nasa state of calamity po ang inyong lalawigan? Mamaya po magde-declare na po kami ng state of calamity. Ayan. Pero, opo. Opo. Nakikita ko sa video, may mga tumumba, partner, na mga poste, ang mga bahay talagang... Marami po. Poste, sa poste, karamihan po puno. Sa kanilang bahay, malapit sa kanilang bahay na bagsakan po. Karamihan po doon sa totally damaged na yan po. Na-clear na po ba yan o kasalukuyan pa na pong kiniklear? Hindi pa po. Yung isa po, tumawag po sa akin yung principal ng Santa Brigida Elementary School, Madam Golenya, Miriam Golenya, na humihingi ng tulong na merong isang classroom doon na nabagsakan ng puno rin po. At akin pong uutusan ng mga MDRR mo na bawat barangay ay i-check at tulungan ang mga nabagsakan. Ang mga barangay officials naman po at mga barangay captain po ay may kanya-kanya na ho silang kaya lang ho ay sa dami po na nabagsakan. Opo. Deklarado po na walang pasok po ng 1 linggo. Tama po ba, Mayor? Nagsimula po ng 1 linggo. Simula po ng Martes. Oo. Walang pasok po. Opo. Hanggang Friday. Kasama po dyan yung mga tanggapan na pamalaan? Nung nung Wednesday na pero nung Tuesday hindi pa ho. Tuesday, Wednesday, Thursday po kami na lahat na walang pasok. Opo. Pero Tuesday sa Wednesday walang pasok ng Monday. Opo. Mayor, kamusta naman po yung supply ng pagkain? Kasi nakita natin may mga food packs na dinidistribute. Baka po meron kayong pangangailangan nasa ngayon. Po ay 3 barangay po ang binigyan ng food pack. Galing sa provincial kahapon. Sa 5 barangay. 5 barangay po pa pala. 15 barangays po kami. Kaya siguro po ang DSWD naman po ay pinapapasa po kami ng mga listahan upang mabigyan po ng tulong ang aming mga kababayan. Kaya lang po, dahil nga ilang araw na nawalan ng trabaho ang mga mangingisda, kaya yung dalawa po napilitan na maglaot. Yun nga po Kaya po kami, kaya yung iba pong namin mga kababayan ay nagre-reklamo bakit lang yung mga evacuees ang bibigyan ng tulong ng DSWD at na iba pang mga ahensya, bakit po itong mga hindi naman nag-evacuate, pare-parehas naman po silang naapektuhan. Ang kailangan ko po ay 10,000 food packs lang po para lahat po ay mabigyan. Ang bakwit po namin ay nasa 900 families. Marami-rami. Nagre-reklamo pare-parehas naman silang di nakatrabaho, pare-parehas silang kung hindi lang sila naka-evacuate po, bakit ganun daw po ang ang sistema, yung ibang nagre-reklamo po. Dapat po lahat mabigyan dahil lahat po ay naapektuhan. Correct. Hindi naman sa nagmamarunong ako, partner, o nagdudulong-dulungan ako. Pero siguro mas mainam din kung maisasaayos yung sistema ng pagbibigay ng tulong. Kasi, partner, yung iba dyan, pagka nagkaroon na ng balita, uy, dun sa lugar na yun, binigyan sila. Bakit tayo wala? Doon na nagsisimula Kaya siguro po, Mayor, siguro dapat ayusin yung ganun, po? Babuhin po ang sistema ng pamamahagi po ng tulong.
Oo. Kung mayroon pong isang ahensya, dapat, kasi po nangyayari, lahat ng ahensya, babagsak po sa bakwit lang. Dapat po ay spread out ang pagbibigay ng tulong dahil hindi lang naman po bakwit ang naapektuhan. Siguro ang ano diyan ang immediate na response diyan, paliwanag diyan, partner, syempre yung mga national government hindi naman nila kabisado, 'di ba? Correct. Kung nasaan yung mga bahay, Oo, ilan yung mga nakatira sa bawat barangay na 'yan. Ang problema lang po ay sabi nila kung ano lang po yung nakalista. Hindi po. update niyo po. Ang nakalista po, ang sinasabi diyan, Mayor, yung mga una. Narinig ko yung niya, dati interview pa. na yan eh. Oo. Yung nakalista, yung una, pero yung mga susunod, tingnan mo, hanap po kami ng DSWD Oo. Mayor, para po mabigyan din ng focus. Siyempre, ang dami din nating kababayan dyan sa Mansalay na at least, di ba, at least si Mayor, alam niya kung nasaan at sino yung mga dapat bigyan, tama. magko-coordinate sa kanya. Alam po namin. Oo. Alam mo, partner, yan mismo ang instruction ng Pangulong Marcos. Kayong lahat dyan, nakakailanganin ng inyong mga constituents dyan para sa tulong, mag-coordinate kayong mabuti at malinaw ang coordination nyo. Kagaya yan, nagkakaroon ng selusan. Bakit ito Ayan. meron? Bakit kami wala? Pare-pareho lang naman kami nasa lanta. Kapag may tamang koordinasyon, susunod ang lahat, mas magiging maayos po. Hindi po ba, Mayor? Opo. Tama po yun. Ayan. Okay. Sige, Mayor. Dahil na sabi niyo maganda naman po talaga na sasabi niyo yan. Eto, kakausapin naman natin ang governor ninyo after po ninyo para po maiparating din Ayan. natin at the same time sa national government. Mayor, for the meantime, maraming salamat Thank po you sa inyong oras, ha? At mag-ingat po kayo. Maraming salamat po. Malaking tulong po itong ginagawa niyo sa amin Apo. upang mapakinggan po kami. Salamat. Apo, mag-iingat po at sana ligtas nating mahanap yung dalawa nilang Correct. kababayan. Ligtas Oo. na mahanap Lalong yung dalawang madaling panahon. kababayan. Ayan. Si Patuloy Mayor, naman po kami naghahanap. Apo, Salamat maraming salamat po si Mansalay Oriental Mindoro Mayor Ferdinand Maliwanag.